So ayan guys, balik na naman tayo sa ating mga updates about sa mga nangyayari sa Canada. So huwag nyo nang pansinin ang hair ko, medyo kailangan na siyang ayusin sa susunod. Alright. So ang ating pag-uusapan ngayon ay ang mga pagbabago sa open work permit ng mga family members ng international students and temporary foreign workers. So medyo malungkot ito kasi lalong naghigpit na nga ang IRCC or ang immigration sa Canada dahil nga po sa mga problems na kanilang nai-encounter, no? So these changes will take effect on January 21, 2025. Doon lang po sa mga spouses or common law partners ng mga certain international students and foreign workers. So ano po yung kailangan ng mga international students para ma-approve ang work permit ng kanilang mga asawa? So kailangan po yung master program na kanilang in-enrollan kailangan ay 16 months or longer po. So kapag below 16 months, huwag ka nang magtaka kung bakit hindi po siya na-approve. Another ay naka-enroll din sa international students sa doctoral program. So may mga selected professional eligible programs. So sa mga foreign workers naman, para ma-approve ang work permit ng kanilang mga asawa, kailangan na bilong sila sa tier 0, 1, 2, and 3, no? So, ang pinakamataas dito ay yung sa tier 0 or 1. Kapag nabilong ka sa mga tier na to hanggang 3, depende dun sa job sa job description, malaking chance na ma-approve ang work permit ng iyong common law partner or asawa. So, this includes occupations sa natural and applied sciences, construction, healthcare, natural resources, education, sports, and military sectors. So, ito po yun. Addition daw, kailangan si foreign worker at least 16 months ang remaining ng kanyang work permit sa time na nag-a-apply ang kanyang spouse. So, kailangan medyo mas matagal yung duration ng kanyang work permit, at least 16 months. Huwag bumaba doon, no? Para ma-issuehan ng open work permit ang kanyang asawa. So, ito yung nakakalungkot. Before kasi pag ikaw si principal applicant, automatic kahit yung mga anak mo ay nagkakaroon na rin ng work permit, yung mga adult children. Pero ngayon, sinabi na dependent children of foreign workers will no longer be eligible. So, this is the saddest part sa changes, no? Ang good news naman dito sa mga international students and foreign workers, kung let's say na-apply mo na yung work permit ng spouse mo bago mag-take effect itong mga pagbabago na ito, ay wag ka pong mag-alala, no? Hanggat hindi pa dumarating si January 21, may chance pa. Ayan. So, bukas ay January 21 na. So, yung iba siguro nagkukumahog lang magpasa, no? Ayan. OWP na na-approve under the previous measure or before na mga rules and have not expired will remain valid pa rin naman. So, halimbawa, yung students ay nangangailangan pa niya ng more time to complete their program or yung family members na naka-receive ng shorter work permit sa principal applicant ay makaka-apply pa rin naman ng kanilang work permit as long as, ito yon, they are applying under the same criteria as the current work permit and the requested duration of the renewal matches that of the existing study or work permit of the principal applicant. Yung mga spouses of workers covered by free trade agreements and those transitioning to permanent residence will not be impacted by these changes. So family members who will no longer qualify for a family open work permit can apply for any type of work permit they are eligible for under Canada's work permit program. So, grabe, no? Talagang masyado nang naghihigpit talaga ang IRCC ngayon. So, this is also part of continuing, no, to strengthen the integrity and quality of the temporary resident programs while supporting the economic goals and labor market needs of Canada. So, part lang to ng mga broader measures na inilabas ng IRCC para syempre makontrol din nila, no, yung mga numbers ng spouses or mga immigrants na ina-approve nila at pumapasok sa Canada. So, ayun nga, no? So, kanina may napanood nga din akong news na yung mga international students, not Filipinos, nagpo-protest sila dahil sa mga pagbabagong ito. Pero, ano po ba ang effect nito? Ito po ba ay nakakatulong para ma-address ang mga concerns nila? Ang sagot ko ay hindi. Baka lalo pang maghigpit si IRCC. Dahil syempre, isipin nila, pumunta ka doon as student, di ba? So, ang program na tinatahak mo, depende mismo sa qualifications mo at depende doon sa course na pinag-aaralan mo. Ngayon, kung hindi naman pasok doon, wala ka talagang choice but to leave Canada. Kasi pumasok ka doon as student So, student lang ang status mo talaga. Except, pag nag-qualified ka doon sa mga programs na minention ko kanina. So, para sa akin, hindi maganda na rally sila or voice out sila doon ng kanilang concerns, lalo na sila yung number one, no? Sa listahan na maraming fraud
documents. Yes po. So, may nakita po akong balita din, no, sa ating kapwa vlogger dyan sa Canada na ang laki ng percentage ng mga hindi mahanap na number ng international students sa bansang yan. So, ayokong i-mention, pero may idea na kayo dyan. Kasi sila may pinakamalaking population dyan documents, diba? So, alam mo pag sinabing fraud, mga peking documents. Kaya hindi rin po natin masisisi kung bakit ang gobyerno ng Canada ay naghihigpit. So, yung mga papel. So, hindi lang naman sila ang madadamay dito, kundi lahat ng mga international students. So, kawawa din yung mga nagko-comply kasi syempre, nadadamay sila dun sa paghihigpit. Pero wala tayong choice dahil yun ang patakaran nila. Their country, their rules. If you don't like to follow, then you're free to exit Canada. So, this is the saddest reality na nai-encounter ng mga kababayan natin. So, ayan po ang may share ko po sa inyo ngayong vlog about sa mga pagbabago sa open work permit ng mga international students and temporary foreign workers sa Canada. But don't lose hope, guys. Doon sa mga may plan na pumunta ng Canada, wag po kayong mag-alala kasi hanapin nyo lang or be careful lang kayo doon sa stream na pipiliin nyo or your pathway na pipiliin nyo. Meron kasing kasabihan na di baling matagal yung process ng application mo as long as ito ay safe and secure kaysa naman dun sa mabilisan na pagdating mo doon ay nababagabag ka kasi ang dami-daming pagbabago. Have a good day!